Ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning, Susan. Morning, Tani. At So, dapat mag-ingat na yung mga ngayon pala ang may mga paalala na dahil may mga storm signal na sa lugar nila. Di ba, Mantani? I am ready na dapat mga kapuso at Susan, ha? At lumakas pa kasi itong bagyong Lando, itinuturing na nga itong isang typhoon o malakas na bagyo ayon sa US Joint Typhoon Warning Center at ng Japan Meteorological Agency. Huling namataan ng Pag-asa ang nasabing bagyo dyan sa may silangan ng Aurora Province. Sa katunayan, kagabi po, Huwebes, itinaas na ang Public Storm Warning Signal number 1 dyan sa mga lalawigan na Isabela, Cagayan, Quirino, Aurora, Quezon kasama ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Ayon sa Pag-asa po yan, maghanda ang ating mga kapuso riyan sa malalakas na ulan na may pagbugso na hangin sa mga susunod na oras. Muli mga kapuso, yung po mga nakatira sa mga lugar na may storm signal, dapat alerto kayo sa banta ng baha at landslide. Inaantabayanan po natin ang pinakabagong abiso ng Pag-asa kung madaragdagan pa itong mga probinsyang mayroong signal. Silipin naman natin ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa. Kagabi po ito at ng Korea Meteorological Administration, pero halos iisa yung nakikita patungo dito sa Luzon at posibleng tumama dito sa may Isabela, Cagayan area. Ang isang hindi pangkaraniwan, bago po yan lumabas, hindi siya inaasahang tatawid ng Luzon ng tuloy-tuloy. Kung hindi, liliko ito panorte habang nasa Luzon. Kaya ano ibig sabihin yan? Posibleng magtagal dito sa Luzon itong bagyong, yung sentro ng bagyo na siyang magbibigay ng malalakas na ulan at hangin. Halos hindi rin po nalalayo ang pagtaya ng mga weather agency dyan sa US, GMA at ng UKMO. At makikita natin dito sa track ng The Weather Company, halos ganun din ang nakikita. Pagtama sa Luzon, liliko siya patungo sa norte, patungo ng Batanes. Kaya magtatagal po yung bagyong ito. Kung ito yung mangyayari dito sa Luzon, malapit sa Metro Manila. Sa ngayon, ang magiging lagi ng panahon dito sa ating bansa, mga kapuso, hindi pa masyadong nararamdaman dito sa malaking bahagi ng Luzon yung epekto nitong bagyo. Pero dito sa Bicol Region, unti-unti na pong mararamdaman yung mga pagulan at kumisan hanggang malalakas ngayong maghapong ito. Pero dito sa Visayas, merong mga pagulan, hindi po direktang epekto ng bagyo, kung hindi yung pinagsanib na epekto ng hangin galing sa kanluran at yung north wind. Samantalang sa Mindanao, may mga pagulan, dulot naman ng thunderstorm, lalong-lalo na mamayang hapon. Sa Metro Manila, mataas o maalinsangan, 35 degrees Celsius ang ating init factor at may tsansa po ng ulan, hindi pa kataasan, hanggang 30% maghapon po yan mga kapuso. Kita mo siya na. Mang Tani, tiyak na ba magiging maulan yung ating weekend? Dahil alam niyo na, Friday na ngayon. Kailangan, paplano ko na kung ano mga gagawin ko, lalo na yung may mga hobby. Metro Manila. Yes, Susan. Dito, kitang-kita natin, ito yung wind map para bukas na ito. Susan, nandito yung sentro ng bagyo, halos tumatama na sa Luzon. At yung dala-dala niyang ulan, sakop na yung buong Luzon. Kaya simula bukas, Susan, may mga pagulan ng mararamdaman dito sa Metro Manila at halos malaking bahagi ng Luzon, kasama na yung Visayas. At ganun din yung nakikita natin, araw ng Linggo, mas maulan po yung panahong aasahan natin at mas mas masungit na lagi ng panahon, lalong-lalo na doon sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. Kaya ngayong weekend mga kapuso, maging I am ready kayo sa maulang panahon, dulot ng paglapit at pagtama nitong bagyong Lando dito sa ating bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.